Ito lang mga kapuso, mas patamisin pa natin yan dahil ito pa ang isang something sweet. Honey! Uy, honey! Ngayong araw is World Bee Day, mga kapuso. Kaya ang ating Food Explorer, pinag-harvest tayo ng honey. I like it. Sarap. Ang sarap niyan sa sa mga cheese. Oh, yes. At saka sa grape. Naku, masarap yan talaga. Balita ko, mamimit niyo yung nag-iisang Queen Bee. As in, Chef, good morning. Queen Bee talaga, Alright! A blessed morning, mga kapuso! Grabe naman! The one and only Viñas Deluxe, a.k.a. Siyempre, Queen Bee natin, mga kapuso. Welcome to Unang Hirit. Salamat naman at napaunlakan mo kami. Thank you, and welcome sa kaharian ko. Yan, tamang-tama. Actually, yun yung gusto kong sabihin. Salamat at pinaunlakan mo kami na makapasok sa iyong kingdom. Yes, hello! Very perfect, very nice kasi yun nga, it's Bee Farm Day ngayon. We're celebrating that and of course, ipapakilala ko sa iyo yung caretaker ng iyong kaharian. Yes! Yung ating kaibigan, mga kapuso. Kasi we're all about knowing ano ba yung importansya ng bubuyog, yung napoproduce nitong paborito nating honey. Honey, yes. Kaya makakasama natin ngayon ang kaibigan nga natin, si Sir Joseph. Sir, a Hi, blessed Sir morning. Joseph. Ayan, eto si Sir Joseph, ang ating nag-iisang Queen Bee. And of course, yun nga, mag-harvest muna tayo, no, Opo, Sir harvest Joseph. muna po tayo. So basically, muna mabilis, ako konti. mabilis lang naman yung proseso ng pag-harvest ng honey. Opo, Ayan na. kailangan Pero po ito, nating- kailangan Kahit lang may Queen mga Bee ako, protective kailangan measures. Kaya medyo yung reyna natin, palalayuin lang natin kasi hindi siya nakasuot ng net. Opo. Pero yan, meron naman tayong expert na kasama. Sir Joseph, marami na ba to? Opo, may nasa almost 1 kilo na po yan. Mga kapuso, mukha lang siyang konti tingnan, pero ayan, talagang malaman na yung ating honeycomb. So tray po ang tawag dyan, ano? Opo, ito po yung Okay. frame po niya, frame. So basically, Sir Joseph, yan yung pinakaunang step doon sa proseso ng pag-harvest ng ating honeys, no? Opo. Alright. Sabog naman pala. Ayan. So ito po, hiwain na po natin yung honey niya. Mukha lang po siyang kakaunti tingnan pero nasa almost 1 kilo na po ito. Grabe. Ayan. Ang bigat. So pag ganito po kasing Viñas, no, kapag ganyang nagalaw na natin yung kanilang colony, Yan, ayan, okay na po siya. para na silang nababaliw kasi para sila nakakaamoy ng pagkain. Oh, so magkano po ang puhunan nyo dito and magkano na po ang kinikita nyo? Sa Nag-start up lang po kami nito ng father ko is around 27,000 yung starting capital po namin. And then ngayon po, luckily po, kumikita na po kami ng 6-digit month. Wow! Kaya naman pamasko dyan. Pwede po. Wendy, tikman mo. Patikim. Sige. Ayan o. Pwede ba itong tikman directly? Oh, very. Opo. Kinakain nyo. Very Raw talaga good. po siya kinakain. Hala, ang sarap! Di ba? Oh my gosh, sarap! Gano'n mo kadalas ma-experience yung ganyan na Sobrang fresh magaling. from the colony, Mm-mm. hiniwa sa harap natin. And of course, hindi pa yun yung last Ay, process. masarap nga. Grabe, no? Anong susunod natin dito, Sir Joseph? So ito na po, after po nating ma-harvest yung honey, extract na po natin siya. Lalagay na po natin sa extractor natin. Teka, tanggalin lang natin yung mga... Opo, lilipad na po Bubuyog. siya. Apat po yung paglalagay natin. So hindi na po ito niluluto, no additives, wala pong chemical na nilalagay sa kanya. Raw honey po talaga to, wala po siya expiration. Walang Ay, expiration. bongga. Opo. At napaka-healthy. Yes Ako po, malapit so yan. na ako ma-expire. Ready Sa- to Sir Joseph, ano naman po yung best time na pinakamasarap yung ating pulot-pukyutan? So ito na po yun, itong summer, the best po talaga yung lasa. Ito po yung tinatawag nating honey flow, wherein Honey mabilis po flow. sila nakakapag-produce ng honey. Okay. Yan po. Tsaka napakasarap po yung honey natin during the summer. Okay, anong uri ng mga honey, ng mga bees ang meron dito sa farm nyo? So dalawang uri po ng bubuyog yung inaalagaan namin. Ito pong hinarvest natin ngayon, yung honey bee, o tinatawag naming laywan, and then yung isa po ay yung stingless bee or tinatawag pong lukot. Lukot. Anong Ayan. pinagkaiba nun? Yan yung sir? local natin. So yung shape po niya, mas malalaki po si laywan, si stingless Ayan. bee po, malilit lang po siya. Ang bongga. Okay. Tapos, for someone lang, just for idea, ano naman yung parang magiging kikita natin, yung magiging profit, kumbaga, for someone na mag-uumpisa for 10,000 pesos, tama? Yes po. Maganda po siyang, very lucrative po itong ating honeybee business. Lalo na po ngayon, more on natural yung ating yung mga tao natin. Oo. So, talagang maganda po siya. In demand po yung ating Paano po dumadami yung mga bubuyog nyo dito? Ano yung ina-attract nyo lang po sila? Hindi po. Bali may during cold season po. Alright. So yan,
Kita natin, oh. So tuloy-tuloy yan, oh. Nice! Maganda dito, guys. Marami pa tayong makukuhang information mamaya kasi makakasama pa natin si Sir Joseph, Yes, ano? po. Kaya tuloy-tuloy lang po ang tutok. Maganda yung adventure natin. Dito lang, sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit!